Ayan, hello, and magandang araw sa inyo. Ayan, we have here shorts. Ayan, konting dagdag kaalaman from 30 Tech. Ngayon, ayan, pag-uusapan natin ito, ang nauuso na M.2 NVMe SSDs. Okay, so ano nga ba to? Kakabili ko lang or kaka-upgrade ko lang to SATA SSDs from the HDD pero may bago na naman. Okay, so pag-uusapan natin to guys, maikli lang to. Ayan. Yan po yung mukha ng mga bagong tinatawag natin na M.2 SSD. So, ang nipis niya. At ang liit, parang RAM na lang siya. No? Parang RAM. And actually, mas manipis pa sa RAM. Okay, well, ito naman yung ating SSDs. 2.5-inch SATA SSDs. No? This is a game changer for all of us, alam ko. Pero mas game changer yung M.2 na yun. Ayan. And also, siyempre, sino ba naman ang hindi makakaalaala sa ating conventional na 3.5-inch na HDD or ating hard drive. Okay. Okay, so lagi pong tandaan, yung M.2 po is a form factor, no? So, it refers to the size and shape of the drive. Okay, yung itsura, yan na yun. Yan yung M.2. Yan yung kung gaano yan kanipis, kung ano yung size niyan, and yung itsura, yan yung M.2 po. And, yan ay sinasalpak sa M.2 plug ng motherboard diretso. Wala na po itong wire. Unlike nung SATA and nung HDD na kailangan mo ng wire. And yung pag-install niyan, yan nakikita nyo sa video, ganyan po, sinasalpak na lang yan direkta sa motherboard. So, ang kagandahan nito, maliit, less clutter, wala kang masyadong assembly, unlike yung may mga wire pa, may screw ka pa, pero ito, sasalpak mo lang, isang screw, pasok na. Marami siya, yung sizes niya, 250, may 500, may 1 tera, pero yun nga, mahal. Pero at least, mas mabilis to. Okay? And, yan po yung M.2 slot, dyan po, direktang isasalpak yung ating M.2 SSD. Okay, pero wag magpalito guys. Meron pa ring dalawang klase na SSD na gumagamit ng M.2 slot. Ito yung isa, SATA 3, okay? And yung isa ay PCIe based. Ayan. Kung makikita nyo, pareha sila M.2 series na solid state drive. Yun nga, kasi sabi ko, form factor yung M.2. Magka-size and shape sila. Pero, magkaiba po yung pinagdadaluyan nila ng data. Okay. Etong isa ay SATA based, while yung isa naman ay NVMe. Okay? Or PCIe based. Okay? PCIe based itong isa. So, alin kaya ang mas mabilis? Alright, and, pero tingnan niyo po, etong yung SATA based na SSD, ganyan po yung kanyang dulo, and yung PCIe naman is ganyan. Okay, so huwag po kayo magpapalito especially kung nakakita kayo ng mga sale, bagsak presyo to, yun yung bibilhin ko, pero yun pala guys, you're only buying a SATA based SSD. So, may difference ba yun? Well, yes guys, kasi ang bilis nito ay same lang ng etong 2.5-inch natin. Why? Di hamak na M.2 naman to nasa taas, di ba? So, bakit pareha sila ng speed nitong 2.5-inch? Well, basically because they still use the SATA form. Okay? Or yung daluyan, yung highway ng data na pagdadaanan nila ay SATA pa rin, hindi PCIe. Okay? Mas maraming lanes, kumbaga mas maraming highway yung nasa PCIe lane. Kaya di hamak na mas mabilis yon. Okay? So wag kayo, mas mababa naman talaga yung price nito na SATA based na M.2. Ayan. Pero kung sa speed nga, parehas lang po sila. Hindi nagkakalayo yung dalawa. It's because they still use SATA. Well, ito naman na PCIe based, kung makikita nyo,
Ayun, nasa 3,500 MB per second yung sa PCIe Gen 3. Okay, NVMe. While yung sa SATA 3, tingnan nyo, yung read speeds niya nasa 600 while yung write speeds nasa 550. Diba? Pero yung sa PCIe is nasa 3.5, yung write speeds naman ng PCIe is nasa 2.9. Okay? So, wag kayong malilito dito guys, and wag kayo agad bibili, mag-order sa online. Lalo na kung nakita nyo bagsak yung presyo, yung pala bagsak yung presyo kasi naka-SATA based siya. Pero hindi ko naman sinasabi na mabagal yun, pero sinasabi ko, baka mamaya magsisi ka dahil hindi naman pala yun yung gusto mong bilhin. So, ito nga, just a quick summary. Again, form factor yung M.2. Itong dalawa, na 2.5 inch SATA and 3.5 inch SATA talaga sila, SATA interface. And yan po guys yung speed. Umaabot ng 3.5 MB per second for Gen 3 and 5,000 MB for Gen 4, yung bago. Pero itong M.2 SSD SATA and 2.5 inch SATA, nasa 200 to 600 MB per second lang yung kanilang read and write speeds. While di hamak na mas mababa talaga yung 3.5 inch HDD na nasa 80 to 160 MB per S lang. So alam kong hindi na kayo babalik if ever man nag-install na kayo ng SATA 2.5 inch, hindi na kayo babalik sa HDD. Di hamak na mabilis na talaga yung 600 MB per S. Ayan. Pero saan mas recommended na gamitin tong bago na SSD, na M.2 SSD NVMe PCIe? Well, sa mga hard drive intensive workloads guys na kailangan ng high read and write speeds. Okay? Sa mga malalaking apps dyan, and yung mga priority apps ninyo, mapa games, mapa software, ng editing, video editing, architectural and everything. Yan, maganda na to. Okay? And yun nga, lalo na kung ATX pa yung boards mo, dalawa yung slot nito, yung sa board mo, so mas maraming expansion. And makakasaksa ka pa ng SATA. Okay? Kasi maganda pa rin. And budget-wise pa din, nagagamit ka pa rin ng 2.5 inch SATA and 3.5 inch HDD in combination with your M.2. Okay? While yung HDD, hindi naman walang silbi na sila. No, pwede mo pa rin siyang pagtaguan, backup storage mo siya, cold storage mo siya ng mga large files mo na hindi naman mo na ginagamit, pero you would want na kung tumagal man ng panahon, ay may kopya ka pa rin. Or, i-upload mo sa cloud. Okay? So, eto guys yung mga prices na nakita ko, ni-research ko. This is October 3. As of October 3 sa Lazada. Okay, hindi naman ako endorser ng Lazada pero syempre doon tayo mag-base ng ayan. Yung price na M.2, yung pinaka cheap ko nakita is 1,029 so 128 gigs. While sa 256 gigs nasa 2,000 to 2,800 na siya. Okay? Ganun talaga, mahal-mahal pa to guys. Okay? So pag-isipang mabuti kung eto ba talaga ang bibilhin nyo or mag-M.2 SATA 3 muna kayo o 2.5 inch SATA. While yung 1TB nasa 5,900 to 12,000. Okay? So ito kasi guys, pag 4.0, PCIe 4.0, siyempre di hamak na mas mabilis and yan yung current, siyempre mas mahal yan. Okay? Pero tingnan nyo guys, ang presyo ng M.2 SATA, ayan. Andyan pa rin naman, competitive siya. Ang 256 gigs niya nasa 1,823. Okay? While yung 2.5 inch SATA, yung price ng 256 gigs niya ay nasa 1,626. Okay? So, ayan. Do your research here. Pero yun nga, budget-wise pa din, guys. Ang pinaka bang for the buck pa din ay yung 2.5 inch SATA. Kasi di naman hamak na ganun kalaos pa tong 2.5 inch SATA natin. Okay. Ang sabi daw, mas mapifeel mo ang bilis ng PCIe NVMe SSD when you're transferring large files or loading up big games. So, mas mapifeel mo dito yung speed ng pinakabagong M.2 SSD. Okay? Kasi, doon talaga makikita yung kanyang bilis. Okay? Pero kung gumagamit ka na naman ng small apps, light apps, di ka naman masyado
gumagamit ng mga high read and write intensive apps, di mo masyadong mafe-feel, guys. Sabi ko nga, kung sa pag-boot lang naman ng PC, yung iba, akala nila mas mabilis pa yung SATA-based kaysa dun sa PCIe-based. Okay? May mga ganun pa rin na factor. Okay? Pero kapag malalaking file, let's say magta-transfer ka ng 10 gigs, nako, talagang ramdam na ramdam mo ang bilis ng PCIe-based na NVMe. Okay? Ngayon, tips. Before buying, alamin muna yung specifications ng motherboard mo. Okay, mapa-laptop man ito or desktop. Alamin kung may M.2 slot ka. Baka mamaya, bumili ka nito, wala ka naman palang M.2 slot. Okay? Also, take into consideration kung anong paggagamitan mo dun sa M.2 SSD mo. Okay? Pag i-installan mo lang ba ito ng OS? Or iba pang mga apps? Or magko-combination ka. Meron ka pa rin naman dyan na SATA, SSD, meron ka pa rin naman na HDD. So, kailangan mo pa talagang bumili nito na NVMe SSD para lang pag-installan ng OS mo. Ayan. So, sabi ko nga, kung talagang budget conscious ka, mag-SATA SSD ka na muna kasi price and bang for your buck talagang SATA SSD pa rin talaga ngayon. Pero yun nga, kung talagang ikaw ay rooting for performance, well, yes, mag-PCIe based M.2 NVMe ka na. Okay? So, don't overspend. Mag-research, maghanap ng prices, take advantage of the sales, and yun, isipin kung talagang kailangan mo mag-upgrade. Okay? Kasi kung ilang segundos lang naman yung baya nun, kasi kung OS lang naman i-install mo, then better stick ka naman na to yung SATA SSD. Take a look at the market. Tingnan yung price fluctuations. Baka mas bumaba pa yung SATA SSDs. Baka makabikili ka na ng larger capacity nito. Ayan. Pero take into consideration yung mga weakness nung kada item na yan and also yung pros. Okay? So, that's it, guys. Again, please do like our video if you like it and subscribe for more content and comment down below para naman marinig at mabasa namin ng inyong mga nais iparamdam. Thank you guys. This is 30Tech. Thank you for watching.